Eto na mga kabasketball, CBA ng China todo suporta dito nga sa Chinese Taipei at magbibigay sila ng milyon-milyon dito nga sa mga players ng Chinese Taipei kung sakaling matatalo nila etong ating Gilas Pilipinas. At Coach Tim Cone tinanggal na yung kalawang ni Justin Brownlee para maging sorpresa diyan nga sa magiging bakbakan nila mga kabasketball. At Kai Sotto ipagpapatuloy etong kanyang magandang performance at looking forward na dito nga sa mas malakas na kalaban na Chinese Taipei. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita, ngayon lang to mga kabasketball, no? February 23 ng Chinese Taipei Basketball Federation ay sinabi nga na itong si Lee Song-shu na magbibigay sila ng $1 milyong dito nga sa mga players ng Chinese Taipei. Matindi to mga kabasketball kasi nga ito pa lang si Lee Song-shu ay vice chairman ng Chinese Basketball Association. So most likely yung pera ay galing dito sa CBA ng China, no? At matindi pa diyan, kung sakaling mananalo sila, meron pang $1 million na incentive bonus. Pagka nanalo sila mga kabasketball, di ko lang alam kung 2 million, no? Kasi doon sa isang dito pa rin, no? Sa sinasabi dito, meron daw 2 million na victory bonus. So hindi ko alam kung paano yan, may incentive, mayroong victory bonus. Kasi doon sa isa parang 1 million lang. Hindi ko alam kung inad na nila to kasi tinranslate lang naman natin to mga kabasketball. Pero yun nga, sabi kasi dito na mas tumaas daw yung kumpiyansa na itong Chinese Taipei nung nalaman nila na kumbaga mabibigyan nga sila ng incentive, tapos pag mananalo pa sila meron pa silang $1 million na bonus. So napakatindi, no? At bagong araw sila pumunta sa Pilipinas, i-distribute na nila yung $1 million na yan mga kabasketball. Alam naman natin yung history kung saan naakusahan nga na nagpositibo sa sa cannabis etong si Justin Brownlee matapos nga nilang talunin yung China diyan din sa bansang China. Kaya talagang maganda yung magiging bakbakan nito. At sinilip ko yung naging laro na itong Chinese Taipei kontra doon sa New Zealand kahapon mga kabasketball. Merong isang punto ron, no? 5 minuto yung nalalabi sa fourth quarter, 4 lang yung lamang ng New Zealand. So ano ko ibig sabihin? Ibig sabihin malakas din itong Chinese Taipei at bilog nga yung bola mga kabasketball. At ayon naman dito nga kay Coach Tim Cone, dito nga sa kakalabas lang na balita ng Spin.ph sa panulat ni Ruben Tirado ay kumbaga inextend niya nga yung minuto kagabi, no, netong si Justin Brownlee kasi medyo kinalawang na raw netong si Justin Brownlee kasi mga kabasketball 4 na buwan na hindi nakapaglaro ng competitive basketball. Itong si Justin Brownlee, alam naman natin na hindi siya nakapaglaro para sa Barangay Ginebra. Kahit nga umiscore na siya kagabi ng 16 points, 7 rebounds, 7 assists, meron pa siyang 3 steal. Ang paniwala ni Coach Tim Cone, ngayon pa lang nagtatanggal ng kalawang etong si Justin Brownlee. Kaya sinabihan niya raw yung bench, no, yung mga coaching staff niya na ilalagay lang natin dyan sa loob etong si Justin Brownlee hanggang sa makuha niya yung kanyang rhythm, no, magtuloy-tuloy na. At naniniwala siya na sa susunod na laro kontra nga dyan sa Taiwan, sa Chinese Taipei, ay mas maganda pa yung maipapakitang performance na itong si Justin Brownlee. Wala nang ticket mga kabasketball, sold out na, no? Ano kaya nangyari doon? Dapat sa mas malaking venue siguro nila nilagay, no? Dapat sa Araneta o doon sa mas malaki pa. So puntahan naman natin itong naging interview dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto ng Rappler.com. Kasi nga sinabi ni Kai na kahit nga nandiyan itong si Junmar Fajardo at si AJ Edu ay itutuloy niya lang yung kanyang pagiging aggressive, especially sa rebounding saka sa pagprotekta ng rim, no, bilang isang rim protector. Siyempre yung mga blocks kailangan niyang maipakita yan sa mga, kahit hindi niya ma-block mga kabasketball, ma-contest niya lang ng matindi na mabago yung laro ng mga kalaban, malaking bagay na yon para sa ating national team. So yun mga kabasketball, ang tabayanan natin kasi looking forward na etong ating pambatong si Kai Sotto diyan nga sa magiging laban nila sa February 25 at aminado siya na mas malakas na kupunan
etong Taiwan kontra nga dyan sa Hong Kong. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.